Breaking news! Kath and Alden parehong may pasabog. Maliban pala dun sa may BYD ni Alden at Love Siargao mga kasus. May bago siyang may bagong pinost dito si Steven Doloso na isa sa mga main staff mga customers ng Glam Team at production team ni Alden mga kasus. Pero bago yan ay nagkaroon na pala, ito na pala yung sa BYD na teaser nila mga customers no, sa March 22, 2026. Yung mismong petsa ng event mga kasembreros ng Ironman 70.3 sa Davao. So, ano nga pala, yung picture nila dati, yung nakaraan na finlash natin, yung naka-block silang lahat, tapos ay may mga sasakyan sa likod nila mga kasembreros at saka kasama nga sina Nico, sina Will, at saka yung iba mga kasama ang trainer. Ay sa Davao pala ito mga kasembreros, no? Grabe, no? Si Alden parang nagmukhang totoy dito kasi kasama niya sina Will. Parang 6-footer din pala ito si Will, no? Mga kasembreros kasi ang tangkad pala niya, oh. Mas matangkad siya ng konti kay Alden. Tapos si Will of course or si Nico Bolzico ay sobrang tangkad, mga 6'2", 6'3 yata yung height nito mga kasembreros. So si Alden nagmukhang maliit, no? Kahit na 5'11 yung height niya. Pag tumabi tayo diyan para tayong mga totoy, mga kasus tsaka nene. Tapos yun, sobrang pala nito, sobrang legit mga kasembreros, no? So yun pala yung time na nag-shoot sila ng para dito sa teaser ng triathlon mga kasembreros na gagawin sa Davao nga mga kasembreros. So Ironman, welcome to Davao sabi dito ng ng announcer. So sa Davao nga sila nag-shoot dito mga kasembreros. So grabe, no? Tahimik ngayon ang Instagram ni Alden. Kasi nga sobrang busy ni Paps sa kanyang kaliwat kanang ganap mga kasembreros. So matagal na nila itong shoot, baka last week, no, nung pinost natin yung picture nga na magkakasama sila na may kotse. Tapos ito na yung mismong mismong video mga kasembreros. So parang kasama pala nila yung parang trainer and then kasama din sa kanilang gagawing triathlon mga kasembreros, no? Sa cycling or biking si Alden, swimming naman si Nico, and then swimming si Nico. Ano nga ba yung event niya? Nakalimutan ko yung isa sa car racing. Oo, sa car racing para si Will Dasovich mga kasembreros. So hindi, running si Nico. Parang wala yata running si Nico, tapos swimming si Will Dasovich, tapos cycling naman si Alden. Pero palagay ko parang may dodoble ng event dito. Parang si Will Dasovich, so pwede siyang sa car racing at saka sa sa running, tapos si Nico sa swimming at saka sa hindi kami ang medyo magulo. Medyo magulo pa, pero yun po mga kasunod yun yung nakita kong gagawin nila dito. So abang-abang pa tayo or abang-abang lang tayo mga kasembreros sa susunod na mga kaganapan mga kasembreros. So talagang abangan natin. Grabe, no? Paps Alden, nakakatulog ka pa ba ng maayos? Concern ang iyong mga ang iyong mga fans dahil sa kaliwat kanan mong event. Talagang pahinga din kasi may panibagong pasabog ka na naman maliban sa Love Siargao at saka sa BYD na ito. Tapos ito, natutuwa ako dito 2 hours ago, pinost ni Mida Basilio ang tunay na kasikatan hindi lang nasusukat sa awards, kundi sa kung paano nila tratuhin ang fans. Parehong may pusong marunong mag-appreciate, kaya doble ang respeto at pagmamahal na natatanggap nila. So tapos itong si Ma'am Catherine, parang siya, no? Nasa labas, tapos si Alden ay ito yung spotted nga siya after ng bench run active club mga kasembreros. Nagpa-picture ang mga fans mga kasembreros. So tapos parang naka-block dito ang Kath din pero if I'm not mistaken, si Kath dito ay nagsushoot ng Someone Someday. Tapos si Alden of course ay dun sa may bench active club mga kasembreros nung nakaraan na
kasama si na Coach Mauro. So si Direct Chad Vidanes yata ang kasama dito ni Kath, mga kasembreros. Tapos ay yung ibang staff, no, ng Summon Someday. So speaking of Summon Someday, ay ito, no, merong teaser, parang ano siya, parang video na pinost kagabi, mga kasembreros. So kasama pala si Alexa Ilacad sa magiging cast ng Summon Someday, mga kasembreros. Ngayon ko lang nalaman na kasama pala siya. Kasi akala ko sina Maha lang, sina Dimples Romana, sina James Reid of course, no, at saka iba pang cast. So kagabi ay pinost ito, mga kasembreros, no, na kasama pala parang nagkukulitan lang sila, kasama si Madge, mga kasembreros, at saka nagkaroon ko si Sir Carlo Katigbak ba itong nandito, mga kasembreros. So parang hindi pala, no, parang cast din ng parang cast din ng makakasama nila sa Summon Someday, mga kasembreros. So yun po, no, talagang aabangan din ito ng mga fans na gusto lang na gusto lang na manood. Ito ang cute nito, mga kasembreros, sina Mama Min at saka si Mama Ten. Ang cute nila, mga kasembreros. Masaya ang mga mama. So ito po ay post dati ni Sir Alden sa kanyang Instagram at saka ni Kath, mga kasembreros, no. But if I'm not mistaken, ito yung time na papunta na sila ng Canada, mga kasembreros. So para sa promo doon ng Hello Love Again. So nag-shoot sila parang tapos ito naman yung promo na, mga kasembreros. Kasi parang hindi yata sila nakuhaan nung papunta pa lang nung nag-shoot sila ng Hello Love Again nga, mga kasembreros. Pero yung pag-promo na ng Hello Love Again, mga kasembreros, ay yun na. Ito na yung picture nila. Ang cute lang kasi magkasing hugis sila, no. Si Carla, parang pareho, di ba? Si Carla Estrada, ganun din, no. Tapos si Mama Ten, mga kasembreros, ay ganun din po yung kanya. Parang pareho sila ng hugis ng katawan, mga kasembreros. Tapos kagabi si Ren Padora, no, kompletong version ito, mga kasembreros, nung na-late pala si Alden dun sa may post celebration at surprise ng A-team niya doon sa Taytay Rizal nga, no, kung saan ay nag-celebrate sila ng parang hindi naman birthday surprise, parang late celebration at saka fan meet. Late celebration ng birthday ni Alden, mga kasembreros. So kasi parang 2 beses siya nag-post celebration at saka surprise ng A-team. So ito po ay parang fan meet. Mamaya play ko to, mga kasembreros, para ma-appreciate po ninyo. Parang nag-sorry siya dito kasi late siya, hinag na si Lola and so on, mga kasembreros. So ito yung mas kompleto. Hindi ko lang alam kung bakit kagabi lang pinost ni Sir Ren Padora, mga kasembreros. So maraming salamat po, no, Sir Ren, sa iyong pag-post, mga kasembreros, ng ng video ni Pops Alden ng pagdating niya mismo. So mas mahaba itong version, mga kasembreros, kasi di ba nung nakaraan ay nakapag-post na tayo ng shorter versions, mga kasembreros. So yun. Andito na pala yung yung parang inaanak ni Alden na nag-bless, no, kay Ninong, mga kasembreros. So yun, parang matagal din pala sila nagkita and so on. Sabi niya, bless kay Ninong. So mamaya na yung regalo mo kay Ninong, mga kasembreros. So kasi ganun kagalante, no, si Ninong Alden. Hindi ko lang alam kung ilang piraso na yung inaanak ni Alden, mga kasembreros, no. Kasi tuwing yan ay syempre very generous ang inyong phenomenal box office cinema king, kung kaya mas marami ang gustong maging ninong, no, ng kanilang mga anak, si Alden, mga si Alden, mga kasembreros. Tapos ito, parang dun sa comment, dun sa may mismong litrato ni Alden niya kagabi na pinost din natin, yung nagsisimula na sila sa Love Siargao na shoot. May nag-post dito or nag-comment 58 minutes ago, sabi niya, cute ng t-shirt ni Tisoy.
heart na kulay blue. Excited for Love Siargao. Sabi dito sa isang comment mga kasambreros. So sabi naman ito ng isa dito ay Love Siargao na. Sabi ng isa na. Sabi niya so feeling excited, no? Si Jana naman ay 3 hearts at saka isang emoji na may mukha na may heart mga kasambreros. So ang cute lang, no, ng t-shirt nga nila mga kasambreros sa Love Siargao. So talagang aabangan ito mga kasambreros, no, ng mga fans talaga. So panibagong kwento, panibagong aabangan. Tapos si Amy, no, 4 hours ago, pinost niya yung picture ni Alden, Thursday look. Tapos ay may dimple dito si Tisoy na close-up photo ni Alden, naka-white siya mga kasambreros. But if I'm not mistaken ay throwback ito, no, mga kasambreros. Tapos major item tayo, nagulat ako dito, pinost ito na pasabog na natin, pinost ito ni parang siya, parang si Kath at saka siya, halos magkasabay lang, no, pero alam natin na busy sila pareho sa individual projects nila. Parang siya, parang yung pangalan, di ba, sa mga dressing room or sa area na to, si Alden dito at saka ang team niya. So yun yung pinost niya Sir Steven Deloso sa kanyang Instagram story kahapon, na pinost din of course na mga admin, no. Tapos sabi dito ay standby area Alden, no. Tapos nakalag dito parang Pabrika Steven Celeb Team Project Ariana. So hindi ko alam kung panibagong pasabog talaga ito mga Project Ariana. Hindi ko lang alam kung ano tong Ariana. It's really a teaser mga kasambreros na very short lang yung kanyang information. So kasi Ariana, hindi naman ito pangalan ni Ma'am Nadine sa Love Siargao. Ang pangalan ni Ma'am Nadine sa Love Siargao ay Cara. Si Alden naman ay si Jao. So kung parang iniisip ko hindi ito part ng Love Siargao mga kasambreros, maaring ibang project ito mga kasambreros, no. Tapos nagulat din ako dito kasi pinost din ng isang admin kanina, yung kay Ma'am Catherine din, na yung pangalan din niya, tapos yung mga behind the scenes na picture mga kasambreros. So Catherine Bernardo. So nagulat ako dito kasi parang pareho sila ng parang pasabog na ginagawa. Itong mga pictures na tong kay Catherine, na-flash ko na tong nung nakaraan mga kasambreros. Ni-repost lang ng isang admin kanina, kung kaya sabi ko parang magkahawig na sila. Parang na may pangalan niya. Tapos kay Alden ganun din. Tapos yung Catherine naman ay may behind the scenes mga kasambreros na pero ito pa ay magkaibang magkaibang oras, and of course magkaibang location mga kasambreros. Lilinawin ko lang, na magkaiba sila mga kasambreros. Nagkataon lang na nagkasabay sila mga kasambreros. So yun, pinost it. Yung kay Ma'am Catherine, pinost ito ng Kath Mark Rahel Taton, unending blessings for our Queen Catherine Endo, shoot for today, Aya Paawata, ang rinang pinagpala sa lahat. So yun siya, no, talagang pinagpapala nga mga kasambreros. So yun po talagang kaliwat kanan ng pasabog. Nagulat ako dito kagabi na apart from BYD ni Alden at saka Love Siargao, meron ulit ginagawang at nilulutong pasabog, no. Parang isipin mo, ay nako po, nagpapahinga pa ba ito? Hinga-hinga din Pops Alden. Nako po, talagang yung kalusugan natin ay kailangan nating alam mo yun, kailangan alagaan. Naging health advisor tuloy ni Alden. So andyan naman si ate niya April para mag-remind sa kanya ng kanyang health condition mga kasambreros. So yun po. Tapos ito, na-recall lang ng isang admin mga kasambreros, no. Ito yung time na ito yung nag-interview sa kanila ay American accent din mga kasambreros. Parang nag-insinuate na siya na kakayanin na yung 1 billion na income mga kasambreros ng Hello Love Again. So parang dito ay pero parang Pinoy yung nag-interview sa kanya dito. Tapos naging Amerikano na yung accent niya, parang doon na siya nakatira sa Amerika. So na-adapt na yung American accent mga kasambreros. So dito ay parang interview sila or tinanong na yung mga reasons ng bakit nagkaroon ng ganoong income mga kasambreros.
So, Pinoy nga to kasi nagtatagalog, Taglish si Alden. Taglish yung ginagamit niya dito. So, try ko tong play mamaya mga kasmeres ha, kung trip nyo lang pong panoorin. So, sa trip lang ha, wag tayong I'm not forcing everyone ha, mga kasmeres and mga katinatics. Sa mga gusto lang, okay? Sa mga gusto, sa mga ayaw, okay lang, no? So, ganun siya mga kasus, no? Let's promote peace and kindness about isa. Tapos, 5 hours ago, pinost ni Donna May, no? Undeniable chemistry, Alden Richards and Catherine Bernardo. So, undeniable talaga yung chemistry nila mga kasembreros. So, talaga ngayon lang ay maraming mga pasabog at saka mga teorya ang lumalabas na sa showbiz mga kasembreros. But their chemistry is absolutely outstanding. Kumaga pa, incomparable mga kasembreros yung kanilang yung kanilang tandem talaga cast din. Tapos ito parang nakita nila 5 hours ago by Catherine Blue Hearts. Parang gusto nila ng remake ulit ng Mara Clara na pagbibidahan naman ngayon ni na Caprice Cayetano at Chris no ng PB collab so di ba dati si Nakasa at saka si Julia Montes, ngayon dahil gusto nila si Caprice naman at saka si Crystal Mejes. Pero parang ko parang mas marami pang pwedeng mga teleserye ang pwedeng gawin sa kanila, hindi lang Mara Clara mga kasembreros. So baka magsasawa din yung mga tao no na parating ganito, parating ganyan mga kasembreros. So yun po no, talagang pwede naman silang gawan ng kung sakasakali mga kasi ngayon yung mga PBB na mga nakalabas na during previous mga season mga kasembreros, may mga teleserye na sila ngayon no. Mga kasembreros, may mga teleserye na sila at saka may mga shows and projects na rin po no. Sina Dustin Yu, sina River, sina Raven, sina Ralph, and so on mga kasembreros. So sina Charlie Fleming no, mga kasembreros no, talagang sikat na rin sila when it comes sa showbiz kasi nga starting pa lang sila kapag nakalabas ka talaga sa PBB, tapos ay binigyan ka agad ng mga projects. So tuloy-tuloy yung kanilang kasikatan mga kasembreros. Tapos ito picture ito kasama sina John Valle, tapos sina Kath naka-white no, tapos sina Mama Ten, si Laysam and the rest of the mga kasembreros. Ito po ay time na papunta rin sila sa Canada mga kasembreros no, para sa promo nga ng Hello Love again no, parang last nito yung parang related or connected doon sa kay Mama Ten kanina at saka kay Mama Min na picture mga kasembreros na papunta nga sila ng Canada mga kasembreros. So pero yun po ay talagang ang napapansin nila dati parang sobrang clingy kasi nila no mga kasembreros. Talagang hindi mo isipin na marami ang mangyayari no, or marami ang nangyari mga kasembreros sa kasalukuyan. Pero yun talagang antay-antay lang tayo kasi it's not the end of the story yet no mga kasembreros. Marami pa ang pwedeng mangyari, pwedeng ma-reveal, marami pang pwedeng marami pang pwedeng maibunyag mga kasembreros, as long as walang umaamin, walang walang nagpa-interview, walang walang nag-publicize ng kanilang statements, ay tayo po ay nagtiteorya pa nagtiteorya pa rin mga kasembreros. So yun po no. Actually, yan lamang sa ating Kathleen items. Piplay ko itong mga videos na ito mga kasembreros para mapakinggan po ninyo. Actually, dalawang set yung videos na dito sina Ma'am Catherine at si Sir Alden no, maliban dun sa 1 billion mark mga kasembreros kanina. So dalawa ito. Parang tanong dito sa isa ay yung technique nila
para i-portray yung role mga kasambreros when it comes to kanilang international audiences mga kasambreros, and local audiences at the same time. So yun po. So yun lang po, and then pakinggan po natin ang Word of God na sobrang ganda at kailangan natin sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Ayun yung cellphone mo na naman. Hindi pa. Ito na ba yung celebration natin? Sorry na late po. Basta po talaga na upo na dito. Asawa ko. Ninong, bless ang ninong. Bless ka, bless ka. Kasi kakahampaw ka. Ma, dito ka daw. You guys, at this rate, you're probably gonna break the 1 billion mark tonight. And I guess the part is like everyone's watching it Sabay. Before it used to be, we'll release a movie in Manila, but we won't see it in America till 3 weeks later. Just does it feel that everyone is watching it together at the same time? It's parang walang spoiler, walang mga ganon. Everyone can, I can go there, this OFW from here. It's like, do you feel that that helped contribute to the speed and success and just the overall good vibes, everyone? A unifying force right now. Yeah, definitely po. Kasi halos lahat ng mga kababayans natin, not only in the Philippines, but globally actually. Yeah. And we feel it here now that we're in in LA, in the US. Nakikita po namin yung supportang binibigay nila sa pelikula. And I really think that most of yung sa kabuuan po that the movie has been experiencing, there's a lot to be thankful for, especially to our kababayans here abroad, because this is their story, and we're just very happy and we're very fulfilled na the support that we've been getting is far beyond our expectations. Yes, and more than anything, I think parang everyone nagse-celebrate, especially nung aalis kami siguro ng Manila, going here, and yung pag-welcome ng mga tao dito every time may mamimit kami. Kita mo lang yung warmth ng lahat, like masaya lahat sa nangyayari sa Philippine cinema, which is really a good thing. So nakakatuwa na lahat tayo nagtulong-tulong to support this Filipino-made film. And sana, hindi lang ito, sana lahat ng mga dadala natin pelikula dito, tayo mismo yung tutulong. So sa lahat ng tumutulong sa amin in the Philippines and in the US and all over the world, just thank you kasi lahat ng tulong talaga kailangan namin. So kaya siguro ganito yung resulta because of all the helps ng lahat ng mga tao. I guess what's interesting is you get to watch it with different audiences, especially your US. Is there, I guess when you see the other, are you like studying or seeing how they react? Does it teach you anything about yourself or like just the way Filipinos in other places think? Not just maybe for it, but anytime you've watched with international audiences. Actually, not just international audience. We've noticed when we were doing rounds in Manila, sa iba-ibang malls, you'll see different age groups, which is really interesting. And then ngayon, pagpunta din, we have, diba, meet and greet and all. So you see different people from different age group, different line of work. Nakakatawa na lahat sila nanonood ng movie. So really, it doesn't matter if you're single or you have a family or you can bring your friends. Yeah, it's the kind of movie na you can watch even alone. So it depends on you.
At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda nito mga kasambreros. Ang title natin ay Haharap Tayo Isa-Isa. Medyo nakakatakot nga lang, no? Romans chapter 14 verse 12. So then each of us shall give account of himself to God. Nako, ito po yung nakakatakot na moment mga kasambreros ng ating buhay. Isa sa pinaka nakakatakot na moments ng ating buhay. And actually, ito na kasi final judgment nito mga kasambreros. Ito po, kapag tayo po ay namatay, hindi po tayo maliligtas ng ating kapatid, asawa, magulang, kapitbahay, principal, presidente, mayor, congressman, and so on. Hindi po nila tayo maliligtas. Kaya lahat po tayo ay haharap sa Panginoon, individually mga kasambreros, isa-isa tayong haharap. At kumapa yung accountability ay isa-isa. Okay? Kumbaga pa yung kasalanan mo, yung mga nagawa mong mabuti, yung nagawa mong masama ay hindi yan hindi ka sasagutin at sasaluhin ng magulang, asawa, kapatid or anak and so on mga kasambreros. Hindi po, no? Kahit na pastor natin or pari man dyan or sino man dyan, no? Hindi po, individual ang salvation mga kasambreros. So ibig sabihin, kung anong nagawa natin sa mundong ito ay i-give account natin. May evaluation, 'di ba sa school natin, 'di ba yung grades ni ganito, hindi mo yan pagmamayari. Kung anong grades mo, yun lang yung sa'yo. Kaya ganun din po sa pag namatay tayo mga kasambreros, harap tayo sa trono, no, sa banal na trono at makapangyarihang trono ng Diyos mga kasambreros sa langit. Tapos iisa-isahin yung ating managawa dito sa lupa. Nabuhay ba tayo na may pananampalataya? Nabuhay ba tayo according sa turo ng Panginoon? According sa pananalig natin sa Kanya? Did we ever trust Him? Did we have faith on Him mga kasambreros? Tayo po ay nabuhay or wala? So yun po yung i-give account natin. Isa-isahin yun mga kasambreros, i-evaluate. Accountability is definitely important. Kung ang accountability ay parati natin narinig sa ating mga government officials, sa mga public servants natin mga kasambreros, ganun din po lalong-lalo na kapag tayo po ay namatay na at ang ating kaluluwa ay nakaharap sa trono ng Diyos mga kasambreros. Definitely nakakatakot siya, no, kung isipin mo, para kang nasasakdal no? Para kang nasa korte na ikaw yung na tayo yung nililitis, no? Which is definitely parang ganun siya yung setup mga kasambreros. Ang judge doon ay si God the Father, no? Si Jesus Christ ang ating attorney at si Holy Spirit po mga kasambreros ang ating witness. So ang witness dito ay hindi pwede magsinungaling, no? Kasi kung ano lang ang nalalaman at saka nakita ng Holy Spirit ay yun lang po, no? Hindi tayo paniniwalaan ng ating mga sasabihin or po pwedeng naitatanong sa atin, but may proof, no? Alam nyo, nakakatakot yun mga kasambreros, no? Parang malaking sine yung ipa-flash yung iyong buhay dito sa lupa mga kasambreros nung tayo po ay nabubuhay dito sa lupa. So tapos yun, no, tapos i-judge tayo according sa ating mga gawa. So grabe, parang para tayong, kasi sa korte dito makakapagsinungaling ka pa na ganito ganyan, pero doon wala kasi lahat ay para may CCTV lahat ng galaw natin sa mundong ito, no, ipa-flash mga kasambreros at saka alam ng Diyos kasi all-knowing ang Panginoon, so alam niya yung ating pong ginagawa dito sa mundong ito. So ito yung gustong i-remind sa atin ni Apostle Paul, hindi ito pananakot mga kasus, bagkos encouragement na tayo po ay mas lalong manampalataya at manalig sa Panginoon at gawin ang kanyang kalooban. This verse highlights the accountability that each of us holds towards God. It emphasizes the idea that at the end of our lives, we will have to face God with an account of our thoughts, actions, and intentions. So, ganun siya mga kasambreros. Hindi lang yung action, but most especially yung intention ng ating puso. Bakit ba natin ginawa yung isang bagay, no? Mabuti ba yung intention natin? Mabuti ba yung heart natin toward that action na ginawa natin, na ginagawa natin mga kasambreros? Mga actions, no? Kasi marami iyon. So, yun yung i-judge ng Panginoon mga kasambreros. This accountability serves as a reminder for us to live our lives in a way that is just and kind and in line with God's teachings. So, yun nga talagang according, no, sa turo ng Panginoon mga kasambreros sa Holy Bible. Kung kaya alam niyo po, tayo po ay nagbabasa ng Biblia, it doesn't end there. Kailangan may application, no, kasi ang
pananampalatayang walang gawa, no, alam natin kung anong totoo pero hindi natin ginawa, ay mali din po yun mga kasembreros. So para tayo nag-aral tapos hindi natin apply yung ating pinag-aralan mga kasembreros. So parang ganun po siya, no? Kung kaya tayo kapag nagbabasa tayo ng teachings ng Panginoon sa Biblia, ay dapat ay ina-apply po natin, kino-contemplate natin at sinishare din po sa iba. So ganun po siya. But of course, no, yung pinaka mainam talaga na gawin doon ay sundin siya, because we can lead people through example mga kasembreros. Kahit na hindi ka mag-preach, kahit hindi ka magsalita, kung nakita sa iyong gawa na ganito ka, kind, gentle, forgiving, merciful, no? So susundin din ng family members, especially ng mga anak mo mga kasembreros. Have you ever pondered on the idea of being accountable to a higher power for everything you do? How does this concept shape your decisions and behaviors on a day-to-day basis? Reflecting on this verse encourages us to actively consider our actions and their implications, not only in our earthly lives but also in the eternal sense. So yun nga, no? Ang pinaka kasi dito is may eternal value siya, no? May eternal impact. So kung anong ginagawa natin sa mundong ito, meron siyang epekto, no? Kasi nga i-evaluate tayo sa kabilang buhay. So merong evaluation mga kasama. Parang teacher, di ba? Ini-evaluate din sila minsan ng mga principal nila, no? Pero mas pinaka-tama, pinaka-concise, hindi ka kasi pwede magsinungaling din sa langit mga kasamaras. Dito sa lupa, kung ikaw ay may boss, ikaw ay may principal, ikaw ay may amo, pwede ka pa magsinungaling, pwede ka pa magkunwari na ganitong ginagawa mo. Pero pag doon na sa heaven, ay hindi na po siya mga kasembreros, or hindi na po tayo makakapagsinungaling, because may witness, no, na true at saka totoo at saka never magsisinungaling. The phrase "each of us" emphasizes the inclusivity and universality of the message. It leaves no room for exceptions, underscoring that every individual, regardless of their status or actions, will face this accountability. So yun nga, no? Presidente ka man, congressman ka man, mayor ka man, mahirap ka man, mayaman ka man, influencer ka man, vlogger ka man, artista ka man. So whatever position, no, whatever your status, whatever your profile background is, lahat po tayo ay subject to accountability kapag humarap na tayo yun yung final final destination ng tao, na haharap tayo sa judgment at evaluation ng Panginoon. So the term "give an account" suggests a day of reckoning where we will have to explain our actions, decisions, and perhaps even our thoughts. This is not merely a superficial audit, but a deep and comprehensive review of our lives. So hindi lang siya, kagaya na mention ko na, hindi lang siya mababaw na pag-audit or evaluate mga kasembreros. Ito po ay thorough, no? Ito yung pinaka-tama, pinaka-accurate na pinaka-accurate na accountability evaluation. Okay, i-review yung ating buhay, i-review yung ating mga actions, yung ating mga inisip, yung ating mga salita, no? Kung kaya yung ating words din, let's also be watchful, no? And mindful sa ating mga salita, mga kasembreros, kasi husgahan din yan, huhukuman mga kasembreros ng ating Panginoon. So, wag nating isipin na yung words natin parang walang impact, parang wala lang, no? Hindi po ganun mga kasembreros. We have to give account as well sa ating mga salita, mga kasembreros, sa Panginoon, which is definitely nakakatakot din. Pero yun, may hope pa tayo, may pag-asa, may chance pa tayo dito sa mundong ito mga kasembreros. Kasi nga, nasa mundo pa tayo, buhay pa tayo mga kasembreros. So unlike sa mga namatay na, ay talagang husgahan or nahusgahan na sila mga kasembreros. This verse invites us to a life of introspection and personal growth, urging us to live in a manner that will stand up to divine scrutiny. So divine scrutiny, yung talaga nagiging mabusisi ka at careful ka sa iyong pamumuhay according sa divine nature or divine teachings of God. It's a powerful call to accountability, reminding us that ultimately we are responsible for our own actions and decisions before God. So yun, no? Lahat tayo, isa-isa tayo mga kasembreros. Kahit mag-asawa pa kayo, kahit na sabay pa kayo namatay mga kasembreros mag-asawa, for example, ay hindi kanya maliligtas. Only your faith, no, kay Lord Jesus Christ mga kasembreros, and you lived according to
your faith in the Lord Jesus Christ and through His grace, doon tayo and or of course yung actions and thoughts and words natin, so doon ibabase lahat-lahat. So yun yung parang grading system, no? Kasi sa atin may recitation, may project, o ilang point yung nasa ilang percent yung nasa projects, ilang point yung nasa assignment, ilang point yung nasa exam or examination, mga kasembreros, yung nakuha mong grades or score sa examinations. So parang gano'n, no? May sa recitation, may sa thesis, for example. So performance task, for example. So yun yung mga requirements, yun yung mga criteria. So dito naman sa atin, yun yung ating namuhay ba tayo na may pananampalataya? Check. May namuhay ba tayo ng according sa grasya ng Panginoon at sa turo ng Biblia? Check, no? Yung ating words and actions, check ba? So ganoon mga kasembreros, no? Yung ways doon. We as believers should be conscious of the fact that ultimately we will each give an account of ourselves to God. This serves as a powerful reminder for us to live with integrity and responsibility in all our actions. Knowing that we will have to answer for our choices should motivate us to strive for righteousness and make decisions that align with God's will. So encouragement ito, no? Pananakot ito somehow, pero ang titinan dapat natin ay encouragement ito, mga kasembreros, hindi siya pananakot lang, no? That's the reality, that's the truth, no? We cannot deny that. Even we can deny that maring we can deny that sa ating sarili, pero ang totoo ay mangyayari at mangyayari yan, mga yung second coming of the Lord Jesus Christ, no? People may deny the second coming or the second return of our Lord Jesus Christ, but it will still happen, no? Kahit na i-deny pa ng sangkatauhan. Kahit na 8 billion people pa ang magsabing, hindi babalik si Lord Jesus Christ, hindi babalik si Lord Jesus Christ. Babalik at babalik siya by hook or by crook, no, whether we like it or not, mga kasembreros. Even, ikaw pa ang pinakamakapangyarihan at may pinakamataas na posisyon sa mundong ibabaw. So, mangyayari at mangyayari ang salita ng Panginoon, mga kasos, because it's true, no? Totoo ito, mga kasembreros, ang salita ng Panginoon, kung kaya dapat nating pagkatiwalaan at paniwalaan. Alright? So, yun lang po sa ating Word of God, ha? Nawa pa'y pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at sense of accountability sa ating buhay araw-araw. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone will say Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.